So good morning mga ka-trackers, no. Doon sa mga baguhan nating kapwa trackers, no. So tayo ay nakapag-rest ng 8 hours. So papakita ko sa inyo kung bakit meron na po tayong driving. So ayan. Yan yung na-rest natin ngayon. So magtataka kayo, zero activity, pero meron na tayong driving time. So dahil po ay naka-ferry tayo kagabi. So yan po yun. Kung tataka kayo bakit may driving time na tayo tapos 8 hours pa lang yung na-rest natin. So ganun po yun mga ka-trackers, no. 8 hours plus yung ferry ko na 3 hours mahigit. 3 plus 8 11 something, plus 2 oras tayo mahigit sa check-in, so 13. So sobra-sobra na. So sobra-sobra na po yung rest natin, no. Dahil ang regular rest lang po naman ng ferry minimum ay 11 hours, no. So walang problema, sumubra tayo. Di baling sumubra tayo kaysa naman na nagkulang tayo. So yan ang pinakayo nila dito ng mga police control, yung violation. Di baling sumubra, wag lang kumulang. So ganun lang, no. Laging pabor po sa atin yung control na yan. Di baling magkulang din sa trabaho, wag lang sumubra. O ganun mga ka-trackers, no. Sa pahinga naman, di baling sumubra, wag lang magkulang. So yun mga ka-trackers, so tayo ay magbibigyan, ano. So ipapakita ko sa inyo paano magbigin doon sa mga kapwa trackers natin na baguhan, kasi may nag-request din na ipaliwanag ko daw yung shift, driving, daily rest, yung 45 minutes rest. So gagawa tayo ng video dyan. So ngayon tayo magbibigin, papakita ko sa inyo paano. Again, inuulit ko, bago po tayo magbigin, umikot tayo sa track at baka meron tayong flat. At least hindi pa tayo makapagbigin, makapag-inform pa tayo sa disponent natin upang maiwasan yung pagkain na ng oras natin. Dahil once na nakapagbigin ka na, na yon, gumagana na yung shift mo na tinatawag, yung working time mo. So unlike doon sa tiningnan mo muna yung truck mo, inikutan mo, pinaandar mo, at walang aberya, magbigin ka ngayon. So inulit ko, check palagi sa track mo na bago magbigin para maiwasan ang pagbibigin kung merong problema ang truck mo. So yun ang pinaka-the base mga ka-trackers, ha. Gusto ko lang i-correct sa mga kapwa ko trackers na baguhan. Kasi meron din nag-vlog na ako naintindihan ko siya, kasi kung minsan hindi na, lalo na diretsuhan mo ginagawa yung vlog mo, siguro kulang lang yun siya sa paliwanag. Pero tama yung sinasabi niya, after mo magbigin, lagay mo sa other works, kasi napakahalaga po yun. 5 minutes pataas, walang problema. 5 to 10 minutes kailangan nakapag other works ka. So yun mga ka-trackers, no, tayo ay magbigin. So ayan, tayo ay magbigin. Ganito lang gagawin natin mga ka-trackers kapag nakaganyan. Yan yung pinaka menu niya. Okay, arrow down, entry driver 1. Okay, nag-alarm na yung ano natin, alarm clock. Begin country, okay. So tayo nandito sa Denmark, okay. Ayan mga ka-trackers. Again, inuulit ko, bago tayo magbigin, tayo ay nakapag-check na, no. So tayo ay nakapag-check na, other works. Yan. Antayin lang natin mga 5 to 10 minutes, ganun lang. So nagtataka kayo ulit, inuulit ko, bakit 8 hours lang yung rest natin tapos nagbigin na ako. Mga ka-trackers, tayo po ay nakapag ferry ng mahigit 3 oras. So ang ferry ay minimum 11 hours lang. Di baling sumubra, wag lang magkulang. So 3 hours ang ferry ko mahigit, plus 8, 11 mahigit na. O yan, nawala na, no, yung rest natin. Sinasabi ko sa inyo, once na nakapag ano na tayo, nakapagbigin, gumagana na yan yung
O, gumagana na yung working time natin. O, yan yung sinasabi ko sa inyo mga katrackers. So, ang hinihingi niya ay 9 hours rest. So, lagi kong sinasabi, once nakapagbigay na tayo, ito yung shift natin na tinatawag. 15 shift ang meron tayo ngayon dahil Lunes pa lang. So, kompleto yan. So, countdown na yan. So, yun yung sinasabi ko. Kailangan natin mag-check muna bago tayo mag-begin. Once na may aberya, countdown na yung kuha natin, yung shift natin na tinatawag. Paano kung flat ka pala? Tapos dumating yung service para palitan yung gulong way 3 oras. So sayang yung 3 oras mo na nakatambay lang dito, no? Papagalitan ka pa ngayon ng disponent mo imbis na malayo pang matatakbo nung 3 oras na yon. Marami pang pwedeng gagawin doon sa 3 oras na yon. Napakahalaga po sa kanila dito ang oras. So yun lang mga katrackers, no. Sana'y nakatulong sa inyong lahat. So subukan nating ngayon yung natin, yung vlog natin na sinasabi nila, tinatanong nila lagi na yun sa mga baguhan, nagre-request sila kung paano daw sa simula. So yun mga katrackers, pakita ko ulit sa inyo, countdown to. So ayan, ngayon nakikita nyo na 14 hours and 58 na lang. So 2 minuto yung other works ko. Ayan. 3 minuto na. So doon ay 57 na yun doon. 57 na yun doon. 57 na. Maaring hindi nyo pa maintindihan dahil medyo wala pa kayong idea para doon sa mga baguhan, no? So lagi kong sinasabi, kapag tayo ay may driving time na, laging nandito sa ibabaw, tapos ito ang hinihingi niyang rest para mamaya sa atin, pwede yung gawin mong 11 kung 13 shift ka pa. Kung hindi naman necessary yung pag-rest mo ng 9 hours, gawin mong 11, depende pa rin kung kung 13 shift lang ang nagagamit mo. So yan, inulit ko, countdown na. Ingat po tayo lagi sa bawat biyahe natin mga katrackers, no. Doon sa nag-request, gusto daw niya magpaliwanag daw ko kung ilang araw yung 15 shift, 13 shift. So meron na po tayong vlog dyan. So gagawa tayo para, kasi matagal na yun, hindi na kasi ako nagbablog ng mga ganun kasi may mga basher tayo na ubod ng galing, hindi na lang gumawa ng So yun ay basic lang, no. Hindi naman tayo perfecto sa paliwanagan kasi kung minsan madalian lang pag may time lang, pero alam natin gagawin natin. Siguro kulang lang sa paliwanag. So ayun, maraming salamat sa inyo mga katrackers. Ingat po tayo lagi sa bawat biyahe natin. So tayo ay aalis na rin. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang araw din sa ating lahat sa Pilipinas, no. Maraming salamat sa inyo lahat mga katrackers. Ingat po tayo lagi sa bawat biyahe.